Kanyang yumi at ganda, dayuhan, tumululaway. Hindi lang dayuhan, pati mga kababayan. Hey, good morning. Good morning po sa 99.9% sa pera, sa Luzon, sa Visayas, sa Mindanao, maging sa masulok ng mundo. Bakit daluyong ng korupsyon ay hindi kayang harangin kahit saan damakmak ang Kurakotabol Flood Control Funds? Yan po ang ating kikinatisin sa episode na ito. Diyan lamang po kayo, dito lamang po ako. Kumapit lamang po kayo ng gusto at baka kayo ay malaglag sa inyong mga kinauupuan. Ano po? Ngunit, natapot, subalit, bago po ang lahat, mga luma ay dapat na natin palitan sa halalan 2028. Pahirit po muna na suporta. Pahirit ng suporta dito po sa ating YouTube Juror Advocacy Channel, Mr. Juror Cruzada kontra Kurakot. Nasa ganun po ay medyo kumita naman ng ating YouTube Advocacy Channel. Ano po? Paki-subscribe po. Libre lang naman po. Allow kayo ng dapat kalalahanin na babayaran kahit na 5 duling. Ano po? At syempre, paki-like. Kung magugustuhan po niyo ating mga contents, ang ating pong advocacy yan, the design naman at dakila, at magugustuhan po ninyo. Dahil ito po ay kapakipakinabang para po sa ating lahat na po. Halos lahat, kung hindi man lahat. Sa 99.9% sa pera. At di lamang para sa atin, sa kasalukuyang henerasyon, kundi maging sa mga susunod pa natin salinlahi. Sa mga kaapu-apuan na darating po sa ating kalan. Po, sa ating lahing kayo manggi, till His kingdom come. Panigurado po yan, garantisado po yan. And so, siyempre, pakishare din po ninyo para mas marami po tayong mga kait sa pwera na maimumulat. At siyempre, pagka sila po ay nagising sa nagdudumilat na katotohanan kung ano po ang talagang problema at solusyon sa ating pong pinasasadlakan, nakarima-rima rin, kahindik-hindik na kalagayan, abay tiyak ko susuporta sila rito. Dalawa lang naman po ang ating pagpipilian para natin maikasa ang tunay na pagbabago sa ating pong gobyerno at siyempre sa ating buhay pare-pareho na po. Himagsikan gamit ang baril at bala o kaya juror revolusyon na ating pong isinusulong gamit ang sagradong boto po natin. Sandamakmak at dak ng mga sagradong boto po natin. Pwersa sa pwera. Ano po? Gamit ang ballpen at balota. Sa sagradong boto, ballpen at balota. Hindi na po tayo, ginawa na po natin mga ninuno, yung himagsikan, gamit ang tabak at sibat. Ngayon, mapayapang pamamaraan na lamang po. Thanks to, sa ating mga ninuno,
kahit huwad na demokrasya meron tayo, is demokrasya pa rin. May karapatan tayong bumoto at may karapatan tayong sitahin, bardagulin ang mga ungas na nasa gobyerno. Ijawo ang kumulikotong para wag mababoy na naman. Ulit-ulit mga ating mga sagradong boto. So, sige, tara na. Juro Revolution na. Ang Juro Revolution po natin is empowering we, the sovereign but powerless Filipino people bilang mga jurors sa hukumang Jurado Soberano, trial by jury of we, the sovereign Filipino people. So, bilang pasimula, tahasan ko pong sasabihin sa inyo. Ang akin pong natutunan din, doon sa mga henyo. Yung kanilang sentido komon. Sabi, lahat ng bansa ay pinatatakbo sa pamamagitan ng hudikatura. Of course, may mga tataas ang kilay dyan, sabihin nila. Iba hindi. Ang ating bansa pinatatakbo sa pamamagitan ng tatlong co-equal branches of government. Ehekutibo, legislatura, at hudikatura. Pero tanggalin mo na. Hindi nga ba ang last bastion of democracy? Kasi democracy daw ang ating bansa eh. Sa saligang batas, demokrasya po ating bansa. Pero sa realidad, hindi po eh, diktadorya eh. Sapagkat ang demokrasya, people power. Ang power ay nasa kamay ng people. Dito po sa diktadorya, ang power po ay nasa kamay ng mga nakaluklok sa gobyerno. Hindi nga ba totoo? So hindi po tayo demokrasya. Sa realidad, diktatorya po tayo. Let's put it this way, para politically correct. Sa saligang batas, demokrasya po tayo. Sovereignty resides in the people and all government authority emanates from them. Sa realidad, tayo po diktatorya. Alipin po tayo hindi sovereign ng mga nakaluklok, ng mga traidor at kawatan sa pamahalaan. So, suriin po natin. Magsuri po tayo. Hindi lang ako nagsusuri dapat dito. Lahat tayo. I-research po natin. Palit na lang naman ngayon ng mundo eh. Nasa dulo na lang ng ating mga daliri. I-fingering lang natin. Matututo na po tayo. Malalaman na po natin ang may dumilat na kapital. So, isa po natin. Ang ating pong sistema ng hudikatura kasi yan ang papatakbo sa bansa eh. Sa ating bayang Magiliw, lupang hinirang perlas pa man din ng silanganan. Kaya dami tumutulong na laway. Diba, napakayaman po natin bansa eh. At duyan ng mga magigiting. Nandali mo na sana yung mga magigiting ngayon. Di mahanap pa. Magigiting na Pilipino. Cheers! So, pre-Spanish era. At yung mga ninuno nun, sila, lapu-lapo. Ito ba? Alaw tayo mga kahindik-hindik, karimar-rimarim, kagimbal-gimbal, na nababasa o nalalaman ay tuturo sa atin sa paaralan ng mga kaganapan sa ating bayan. Halimbawa, tulad ng nagpapatayan sila, bla bla bla, yung kahindik-hindik yung mga ordinaryong patayan lang. Yung mawawala yun. At, siyempre, alam natin na umiiral talaga ang role of law noon. Kaya haya-hayang buhay nila. Hindi na sila masyadong advanced ng teknolohiya katulad ng meron tayo ngayon. Pero doon sa kanilang panahon, talagang batid naman natin, umiiral ang rule of law. Exhibit number 1, yung mga Chinese traders po na pumupunta sa ating bansa. Pagdaong ng kanilang mga sasakyan dagat dun sa nilang pasigan, didiskarga nila yung kanilang mga epektos, yung mga porcelana nilang mga banga, at mga plato, baso, yung silk, mga masarap sa katawan, pagka isuot-suot mo, So, iwanan lang na yan doon sa dalampasigan. Nakalaan ng ilang araw, maybe linggo, babalikan nila at wala
wala na yung kanilang mga epekto. Pero may mga kapalit. Diba? Kasi uso nung barter eh. Diba? May mga kapalit na nandoon. So, hakutin na lamang nila, sabayuin na sila. So, ganun ang kalakaran. Generally speaking, malamang sa ating buong lupang hinirang. So, masasabi natin na ang mga ninuno po natin noon ay talaga may respeto sa rule of law, sa karapatan ng bawat tao. Ang uso, ayun ang susi, ang uso na hudikatura o sistema na katarungan sa panahon yun, trial by jury of the Council of Elders. Siguro isa pang naalala natin, ang ating mga ninuno po noon, hindi bawal na magsukbit ng kung tawagin sa Bisaya, talibong. Talibong, sa mga Ilonggo, talibong o kaya pinuti. Sa Muslim naman, yung mga Kris. Sa ibang bansa kasi mga espada uso din sa atin. Mga pinuti. Anyway, hindi po bawal. Hindi katulad ngayon, pinagbabawal na nila kasi takot ang gobyerno sa mga mamayan. Bakit? Kasi gumagawa sila nakatakot-takot na kabulastukan. Pambirang patiso. So, kailangan nila i-maintain ang kapayapaan. Kasi kung hindi, abay mag-uubusan sila ng lahi. Kaya ang sistema ng judikatura noon ay trial by jury, yung patas na justisya para sa lahat. Saan naman na hinugot yun? Alam po ninyo, ito pong trial by jury, una na ipauso ito sa Greece, Athens, Greece. At ang pinakapamuso, demokrasya, doon ang unang umusbong ang demokrasya. Ang pamuso na sentensya na kamatayan ay si Socrates. Siya po isang philosopher. Bakit kamo? Nakusahan po siya ng heresy. Dahil tinuturo niya sa mga kabataan doon, hindi naman totoo itong ating mga dinidiyos. Araw, buwan, bituin, Venus, sino pa si Apollo. Hindi si Apollo Kibulo, sabi niya may talagang Diyos, hindi ito. So, kung may batas noon sa atin si Greece, hindi po pwedeng lapastanganin ang imahe ng ating mga Diyosan, sapagkat magdudulot yan ng dilubyo at lahat tayo mapapahamak. So, ang parusa ay kamatayan. So, ayun. Trial by jury ang inabot ni Socrates. Ilan ang mga jurors? 501. 501 jurors. Mga 284 yata, kung di ako nagkakamali, if my memory serves me right, ang nag-convict sa kanya. 284 out of 501. And so, ang sentensya, siya mismo mag-administer. Binigay sa kanya yung isang kupita ng lason. Inumin mo pagka handa ka ng mamayapa. So marami siyang kaibigan. Sabi ng mga kaibigan niya, lumisan mo na siya. Mag-ibang bayan mo na siya. Sapagkat ang batas, pag ikaw ay umalis sa bayan, nag-self-impose exile ka, abay, nakalimutan na yung sentensya na within 10 years na. Sabi, bumalik ka na after 10 years. Sabi niya, naisip ko na yung Socrates, teka muna, 72 anyos na ako Ano pang gagawin ko rito? At kung hindi ko magagamit yung aking karunungan para imulat ang mga kabataan, ano pa silbi ko dito sa mundong ibabaw? Kung ako'y sisibat, babalik ako, 82 anyos na ako, uubod-ubod na ako, wala na ako masyado magagawa. So, sige na, tatanggapin ko na yung aking sentensya. So, yun ang trial by jury doon sa Athens, Greece. Kung pa yun, before Christ. Nung dumating ang Panginoong Jesucristo rito, nung ginawa niya doon sana ay batuhin hanggang kamatayan, sentensya na lang si Maria Magdalena. Ginawa muna niya mga juror ang mga sentensya doon. At na-absuelto si Maria Magdalena.
Yun ang kauna-unahang jury nullification of law or laws, no, na nangyari sa mundong ibabaw. Na nangyari naman pagdasapit ng Great Britain. Great Britain! Alisunod sa Magna Carta of 1215, England, diba? Ang Magna Carta ay Great Charter of Freedom, kung saan yung litanya ng 63 mga karapatan ng mga Briton ay nakaukit. Ano po? Pero ang susi doon, para kahit na isa ay walang malalabag, yung pantarenta inwebe na ang nakalagay, walang sino man ang pwedeng parusahan, ano ha, kung hindi dumaan sa trial by jury of peers. Ano po, yung kanyang mga kauri. Maraming uri ang antas ng lipunan ng Great Britain ng mga panahon yun. May mga alipin, may mga timawa, yun, ang mga freeman. Ano po, merong nobility, dalawang uri ang nobility po nila. Yung religious nobility at yung pong landed nobility. Ano po? At siyempre yung monarchy. So, kung ikaw ay freeman, siyempre kapwa mo freeman, ang mga jurors na hahatol sa iyo. Ano po? At palagay ko, pinakapamuso na na-absuelto sa trial by jury ng mga panahon yun ay yung founder ng Pennsylvania. Ano po? Generate, yung Great Britain po, lahat ng kanyang kolonya, pinamana niya, binahagi niya yung karapatan sa trial by jury. Including, of course, United States of America. Na noong mga panahon, bago tayo sinakop ni Magellan, noong March 16, 1521, ano po ay kolonya ng Britanya. Pero may jury justice system na sila. Ang system nga lang, pag ikaw ay na-trial by jury, Amerikano ka, ba tatawid ka pa sa ano tawag ito, karagatan. No, ha? Ano bang dagat yung meron sa atin? Basta ocean din yung ocean. Po. So, bago makarating yung sentensya o yung lilitisin doon sa England, baka napahamak mo na sa barko pa lamang. Pambilang pati sa ano. So, ito pong jury justice system po natin ng pre-Hispanic. Abay, napalitan. Napalitan ng Real Audiencia de Manila nung sinakop na nga tayo ng mga mandarambong, mga manlulupig, mga manggagahasa, hindi lang sabik sa hayop sa laman. Yung mga panahon yun natin, mga ninuno, kawawa naman po ating mga ninuno po. So, ang Real Audiencia de Manila ay pang-diktador na hudikatura o na sistema ng katarungan o sistema ng kawalan ng katarungan. No po. Kung yung pre-Hispanic era na trial by jury of the Council of Elders ay pang-demokrasya, ito naman po ay pang-diktadurya. Bakit po kamo? Aba, yung kanila pong gobernador general po ng Espanya dito sa ating bayang Magiliw, siyempre siya na po ang chief executive, no? Punong ekutibo. Siya na rin po ang punong kongreso po. At siya na rin po ang chief justice. All rolled into one. Pambihirang pati sa mga. So siya po ang prosecutor, siya po ang juror, siya din po ang executioner. Rolled into one. Po. Malinaw naman siguro kung sino-sino ang mga na-sentensyan. Pamusong-pamuso. Si Gato Rizal. Sa trial by jury din yung ginamit sa kanya eh. Diba? 3 mga huwes ang nagsentensya. Ang sisti nga lang, ang mismong abogado niya at yung mga huwes, ang mga jurors, ay under duress. May instruction na, na sindikato na ng pamahalaan ng Espanya na i-convict siya. Ang bira po.
So, mabuti na lang nasipat ni Nagat Andres Bonifacio ang duty ng hukuman trial by jury. Dahil inulit ko, yung mga panahon yun, ang Amerika, bagaman sila ay 1787 nang itinatag yung United States Republican Constitution. Ito ba? Pero jury justice system na yung uso sa kanila. At noong panahon, siyempre, ni Nagat Andres Bonifacio, kailan ba siya pinaslang? Pinaslang siya noong 1877. Pero bago nangyari yon, siyempre, alam na ni Nagat Andres Bonifacio ang kalakaran sa Amerika, yung French Revolution, may mga libro siya nun eh. Wide reader si Nagat Andres Bonifacio eh. Diba? Self-made man. Self-study ang ginagawa niya. Kaya siya natuto, marunong English, kaya naging bodigero pa siya sa isang British company. Dahil matatas siya mag-English. Diba? So, dahil nga sa kalamang yon, nung 1876, ang taon bago siya pinaslang, pinraidor ni Aguinaldo, ano bang yung buong Emilio Aguinaldo, Emilio, ano bang middle name ni Emilio? Parang important yung kanyang middle name. Well, anyway, research nyo na lang, Naglapag ng manifesto ng katipunan ito si Nagat Andres Bonifacio. At ang nilagay niya doon, na ang buwis buhay na pinaglalaban ng katipunan at ating mga ninunong katipuneros ay magkaroon po tayo ng kalayaan at demokrasya. Kalayaan sa ilalim ng demokrasya. Kasi wala namang kalayaan sa diktadorya, di ba? Ala Amerika. Ano ba ang pundasyon, esensya at puso ng demokrasya ng Amerika? Karapatan sa trial by jury. Kaya kaungasan ko yung, naalala ko tuloy bigla, si Professor Richard Hederman. Professor na, ano pa siya, yung lecturer, vlogger, lahat na. Ang dami niyang laurel. Ang bira, Pero ang sabi niya, nakaungasang kaisipan, yun daw korupsyon sa ating bayan, ay nag-ugat doon sa demokrasya ng Amerika. Abay, pambirang patis naman. Hindi ba alam na natigil na yung ating billboard? Muli natin siyang ikasa, Well, anyway, exhibit number 1, Donald Trump. At yung kanyang mga Alipores, convicted sa corruption. Yung pong siyam na Alipores ni Donald Trump, 2 taon pa lang siya nasa pwesto. Sa unang termino niyan, 4 na taon. 2 taon pa lang siya nasa pwesto. Nakapwesto siya. Yet, convicted for corruption ang mga Alipores niya. Siyam sila katao. Ano po? Mahigit pa yata eh. Anyway, thereabout, tapos sasabihin ni Richard Hederman, na ang corruption daw na nangyayari sa ating bayan ay nag-ugat doon sa demokrasya ng Amerika na kung saan hinugot ang ating demokrasya pero binaboy ginawhuwad, ginawang diktador Mali ka dyan, Professor Richard Hederman. Research pa more. At hindi lang si Donald Trump. Marami ng mga Supreme Court justices na na-convict sa trial by jury of the American people. Sapagkat ito pong trial by jury, hindi po nasisindikato ito ng gobyerno. At pagka naglapag na desisyon ang grand jury, indictment, halimbawa, or bill o clean bill, hindi po pwedeng questionin naman, hindi po pwedeng babuyin or pilipitin kahit ng Korte Suprema. At yung kanila pong indictment ng grand jury ay hindi rin po pwedeng sagkaan ng Pangulo. Pigilan, halimbawa, katulad doon sa atin, ang Pangulo ang pwedeng magdesisyon kung sasampa ng kaso o hindi. Doon hindi. Pagka
conviction nila pag nag-grand jury, walang sino man ang pwedeng bumalikos. Bakit? With the people, ang grand jury. Ang kataas-taas sa makapangyarihan sa bayan. No? At yung trial jury naman, pag nag-convict, hinatulan niyang guilty ang akusado sa korupsyon, land grabbing, halimbawa, drug trafficking, smuggling, katrayduran, no? At treason, katrayduran, at kurakutan, no, ha? Aba, hindi po pwedeng sabkaan ng Department of Justice, ng Ombudsman, ng Pangulo, na sampahan ng kaso ang indicted ng grand jury. At lalo tigit, hindi po pwedeng baliktasin, ripasuhin o ibasura kahit ng Korte Suprema ang desisyon ng trial jury. Yun po ay final executory. Maaari lamang po ito i-revert back doon sa isa pang panibagong trial by jury kung may newly discovered evidence na hindi nagamit nung nakaraang jury trial kung saan ang na-convict ito pong akusado. O kaya, maaari ding ripasuhin o ibalik uli o hindi, itama ng Korte Suprema ang maling desisyon ng judge ukol naman sa hatol na sentensya. Di ba? Dalawa kasi hinahanap sa bawat kaso. Ano ang batas na ang may obligasyon na maghanap yung judge, yung prosecutor at yung defense lawyer. At kung ano ang katotohanan na siya naman bukod tayong hinahanap ng mga jurors. Ano bang katotohanan dito? Ano po? So yan ang beauty ng hukuman trial by jury na nasipat ni Gat Andres Bonifacio. Ano po? At inilapag sa manifesto ng Katipunan. Ganon din sa kartilya. Pang-apat na bintang kartilya ng Katipunan. Nakalagay doon, mas matangos man ang ilong mo kaysa iba. Mas matangkad ka man kaysa iba. Mas maputi man ang iyong balat kaysa iba. Mas matayog man ang iyong pinag-aralan kaysa iba. Mas malalim man ang kalaman mo sa batas kaysa iba. Hindi mo pa rin hihigitan ng pagkatao ni naman. Ibig sabihin, yung karapatan po ni naman ay hindi mo po pwedeng yuyurak-yurakan. Sapagkat democracy ay batay po sa proposition that all men are created equal. Bakit ka mag-ari-arian? Anong kiber mo? Anong karapatan mo? Kung yung Panginoon nga, ginawa tayong pantay-pantay, tapos ikaw mag-ari-arian. Ang bihira ka sa patis. Cheers! Patis. Salabat po ito. Maganda sa kalusugan. Kontra ubo. Kaya ako nagsasalabat kasi ubo-ubo ako eh. Well, anyway, ang siste. Ang siste po na inabot natin pwersa 99.9% sa pera. Noon po nilimbag ang 1935 Constitution at ang mga lumimbag, halos lahat po sa kanila, kundi man lahat. Mga pensyonado ng Amerika. Kasi Amerika na po ang nagmamanage ng ating bansa eh. May mga nagsasabing naging kolonya daw tayo. Well, whatever will be, ano po. Ngunit, dumilat ng katotohanan ng Amerika, ang kanilang tindig na opisyal sa ating bayan na nakaukit sa 1902 Organic Act of the Philippines ay i-educate, bigyan ng edukasyon ng mga Pilipino, hasain sa mga proseso ng demokrasya at gawaran ng kalayaan. And so marami po sa mga scholar ng bayan nung araw, pinagdadala pa ng Amerikano sa Amerika. At kung tawagin sila pensyonado, kasi libre na lahat, may pensyon pa sila. So, imposible na hindi po sila namulat sa hukuman trial by jury sa Amerika.
Ngunit, dapat subalit, nung kanilang nilimbag ng saligang batas, hindi po nila isinama yung karapatan, right to keep and bear arms, at right to trial by jury sa ating pong Bill of Rights. Mahaba pong debate nito kasi Amerika, alam ko hindi pumapayag, no? Lumalabas ng mga researches. Ang gusto ng Amerika, talagang, kumbaga, gawing kawangis ng demokrasya ng Amerika, ang demokrasya ang ipairal sa ating bansa. So, malaking debate yun. Ba't nila isinama yung karapatan sa trial by jury? Malamang ang kanilang mga pautot, panguguyo, pangguto sa Amerikano, ay mga boss. Ito naman ay Commonwealth Constitution pa naman. Kayo pa rin ang mga masusunod dito sa ating bayang magiliw. Kasi executive branch ng Amerikano, ano po? At yung mga desisyon ng Korte Suprema sa ating bayan, ng mga panahong Amerikano ang nagmamanage, reviewable sa US Supreme Court. So yan po ang pangunahing dahilan sa aking paningin kung bakit yung ating mga politiko, may mga senador na po tayo nun at mga komisista ng mga panahon yun, simula pa lang 2007, meron na tayong assembly, General Assembly ng mga Pilipino ang mga naroon. Pagkatapos ang Senado naman, hati. Yung kalahati ay appointed position, in-appoint ng Governor General ng Kano, at yung kalahati ay eleksyon. Nag-umpisa yun noong 2017. Pero ang bandang huli, unti-unti na nilang ginawang purong mga Pilipino na yung mga senador at mga komunisista. So, gusto nyo magnakaw itong may mga balat buhaya ng mga politiko noong panahon yun, hindi na magagawa kasi mapapanagot pa rin sila sa hukuman. Pero, nung ginawad na po yung ating ang ating July 4, 1945, ang ating kalayaan, nawala na po yung provision yun na reviewable sa US Supreme Court ang mga desisyon ng Philippine Supreme Court. So doon na po nag-umpisa ang kurakutan sa kabambayan. Anyway, back to 1935 Constitution po tayo. So kanila nga po na ipinagkait po. Yung sabi siguro nila, pagdating na ng ginawa nyo na aming kalayaan, saka kami gagawa ng panibagong saligang batas at ilalagay na namin yan. Malamang yun ang kanilang pangbubuyo sa mga kanto po at pang-uuto. So, anyways, dumating yung July 4, hindi po binago ang 1935 Constitution. So, pandiktadorya pa rin po ang ating saligang batas ng mga panahon yun. At siyempre, dahil nga sinabi ko, umpisa na po yung kurakutan sa kabambayan. Yung war reparation pa lang natin, galing Amerika, di ba? Pagkatapos ng Second World War, ano po yun? Yung mga surplus, mga ginawang pampaserong jeep, yung mga wheelies, ano po, kinurakot na kinurakot na po. Wala halos na tikman ng ating bayang Magiliw. So dumating ang Pangulong Ferdinand Marcos. Naging presidente siya. Kailan ba siya naging presidente? Kung hindi ako nagkakamali, ay 1964. 1964 election. At doon sa convention sa Manila Hotel, yung leader ng kanilang partido, 64 election ba yun? O tama, 64 election kasi dati siyang liberal na napunta siya sa nasyonalista dahil yung Diosdado Macapagal ayaw pumayag yun sa kanilang gentleman's agreement daw. Ito alam, ito po yun. Na isang termino lang siya. Marcos na yung susunod. Anyway, sabi ng partido noon na kanyang nilipatan Nationalista Party, kayong mga laurel yung nagano sa kanya ang nag-endorso sa kanya na maging membro ng partido at nag-nominate magiging Pangulo. Hindi nyo kilala ito si Marcos. Darating ang araw, pagsisisihan niyo itong ginawa niyo. Sapagkat ang pagkatao ng taong ito, kahit sarili niyang ina, kaya niya ibenta para sa pang-personal niyang kapakanan. Sa interest niya.
Tingnan na, nagbila ang hill. Well, anyway, ang ginamit ni Marcos, kaya siya pagnakaw ng gusto, nakapangurakot ng gusto at nakapang-abuso ng karapatang pantao, 1935 Constitution. Sinabi ko na sa inyo, di ba? Ito ay pang-diktadorya. Actually, kahit huwag siya magdeklara ng martial law, pwede siya umastang hari. Dahil sa kontrolado niya ang kabambayan, kontrolado niya ang mga pulis at militar at all armed forces. Ano po, siyang commander-in-chief. Ano po? At siyempre, gamit ang mga yon, makukontrol niya rin yung hudikatura. Kontrolado niya rin ang hudikatura. Ang tatlong sangay, kontrolado niya. So, nagkaroon ng martial law, medyo napukaw na naman ang silakbo ng damdamin ng natin, ito, mga Pilipino. At ganito, pambira o kanayaang pantay-pantay pa sa lahat ng ating pangarap Pinoy o para makapagtatag ng makatarungan at makataong lipunan. At ito naman nangyayari sa buhay natin. So, lalo na nung ma-assassinate si Ninoy Aquino noong Agosto 21, 1983, abay, lalo na nagsigawan tayo. Never again. Patalsikin si Marcos. Diba? At never again tayo magkaroon ng diktador dito sa ating bayang Manila. So, naganap ang EDSA People Power Revolution ng 1986. Napatalsik yung Marcos at naglimbag ng panibagong konstitusyon. Well, anyway, bago ang 1987 Constitution, meron pang 1973 na pang-diktadoryang konstitusyon, ang Marcos Constitution. So, nabaliwala nun yung 1935 Constitution. Ngayon, nung nilimbag ang 1987 Constitution, pambirang pati siya. Naulit na naman ang kasaysayan. Ipinagpatuloy lang ng mga ungas na framers ng 1987 Constitution ang pagkakait ng sovereign power bilang juror ng mga mamayan sa diwa ng demokrasya sa Bill of Rights. Hindi sinama karapatan sa trial by jury. So ano nangyari? Abay, lalo na nung nilimbag, nung ipinanganak, nung isilang ka sa mundong ito, Local Government Code of 1992. Aba, lahat ng mayor, diktador na rin. May autonomy na sila. Pambirang pati siya. So dumami lalo yung mga nag-ari-arian, dumami lalo yung mga kawatan. Kaya doon po nagumpisa na tumindi yung political dynasty. Kasi hindi sila napapanagot eh. Above the law na sila eh. Di po ba? So kahit dayain nila yung ang eleksyon, wala pong pwede magpanagot sa kanila. Diba? Nakita nyo. Klasiko ehemplo. Dito po sa Las Piñas, nung napalitan yung bilyar bilang kongresista, ang dating kongresistang bilyar doon, si Camille, naging senadora pa. Pambirang pati sa at tumakbong senador yung kanyang nanay, si Cynthia Villar. Ano po? Natalo. Ay yung pumalit sa kanya, nakalkal ngayon yung kanyang mga basura at ngayon ay kasama na sa iniimbestigahan. Ano po? So, pag may political dynasty ka sa isang lokalidad, LGU, abay, malabo ka mapapalitan. Kasi kontrolado lahat eh. Kontrolado hukuman, kontrolado ang pulis, kontrolado ang komulik, kutong. So, yan po ang kabuktutan sa hukuman trial by palakasan. Kaya masasabi na ang daluyong ng korupsyon ay lalong umigting. Hindi na talaga mapipigilan kahit na hindi maharangan kahit na nasandamakmak. Sandamakmak na pambirang patisan na. Flood control, corruptible funds. Ay so, ano po ang pwede natin gawin? Maglupasay sa Pasay o magpayanig sa Pasig? Di po. Meron po tayong hindi inihingi mong kahit
sa ating mga senadores at mga kinatawanis. No? Maging sa Pangulong Marcos Jr. No? At siyempre, sa atin pong sambayan ng Pilipino, sa atin pong puwersa 99.9% sa po. Ano po? Na, kaya po natin, amendan po nila ang Bill of Rights. No? At idagdag or ritukihin ang Artikulo 3, Section 14, Paragraph 1, singit po natin. Walang sinuman ang maaring kasuhan ng kriminal o sibil, maliban na lamang kung merong akusasyon o sakdal na mula sa grand jury. Ang grand jury binubuo na 16 hanggang 23 ng mga pribadong mamamayan. Ito, hindi pa pwede rito yung mga may posisyon sa gobyerno, mga halal na mga appointed, hindi pa pwede rito sa mga maging trial or grand juror. Ano po? 18 anyos pataas. Gamit ang sentido komon. Sila po maghanap kung may probable cause. Ano po? At out of 23, 12 kailangan sumang-ayon para sa indictment. At ang kanila pong indictment, di pwedeng harangin ng kahit Korte Suprema. Kahit anong korte, pati na Korte Suprema. Ito, yan ang beauty ng human trial by jury. At siyempre, ilalagay din po natin doon sa the same Artikulo 3, Section 14, Paragraph 2 naman. Lahat ng akusado, pagkakalooban, bibigyan ng pampubliko, mabilis at patas na pagliliti sa hukumang hurado soberano, trial by jury of the sovereign Filipino people. 18 anyos patas, marunong bumasa at sumulat, randomly selected. Para may sapwera yung mga may bias, may sapwera ng final arbitrator, no, na nagdidesisyon kung sino pwede i-panel o hindi, yung judge, yung prosecutor at ng defense lawyer. So, kwentas klaras po. Yan ang beauty na hukuman tayo. At yan po ang ating hinihingi sa ating mga senadores, kinatawanis at kay Pangulong Ferdinand Marcos. At sa atin namang pwersa 99.9% sa pera, ano po, siyempre, malabo po na anong ihain yun. Na ilagay, kunin ang batas sa kamay ng mga traidor at kawatan sa buong pamahalaan, no? Na kuno ay politician, kunin ang batas sa kahawak nila at ilagay sa kamay nating mga soberanong mga mamayang Pilipino para tayo po huhusga, ano po, kung ang akusado sa korupsyon, human rights violations, ano po, ano pa, smuggling, drug trafficking, pagpatay ng mga Pilipino ay guilty o innocent. Dan grabing nasabi ko na ba? Hello, Bilyars! Kung meron pong mas buhaya pa sa mga buhaya, ang mungkahi kong pangalan, Bilyar. And so, pag hindi po na ikinasak, siyempre kailangan handa po tayo mga person 99.9% sa pera. Ano po, may backup po tayo plan. At ito ang Juror Awareness and Open Forum na aking isinagawa sa maraming ng lugar. Ano po, asa na ka, bakit di ka gumagana? Paganahin po natin para makita po nila. Yan. Ito po ang aking isinasagawa, ginawa na patuloy pa rin ginagawa. Ano po, ang pagmumulat sa mga soberanong mga may Pilipino. Lalo tigit sa pwersa 99.9% sa pwera kasi tayo po rito ang usual biktima Dito ba? So dapat po natin matutunan ang nagdudumilat na katotohanan na hanggat ang atin pong hukuman ay trial by palakasan o kabuktutang hukuman trial by palakasan ng mga traidor at kawatan na kuno ay politician, wala pong hindi po natin magagampanan ang tungkulin po natin na nakaukit sa preamble na ang makapagtatag ng makatarungan at makataong lipunan. Kalimutan po natin na makapagtatag po tayo niyan hanggat hukumang palakasan ng mga traidor at kawatan ng gusto sa bayan.
So, paano po tayo lalaban? Tayo po mismo. No? Pumasok sa political arena. Ang ating pong political party, partido, KKK 2.0, soberano. No? Nating pwersa 99.9% sa pera. At tayo mismo po ang maglapag, maghain ng kaukulang panukalang batas. Gayahin po natin ang ginawa ni Dr. Mahathir Mohamad sa Malaysia. Dati-rati, tigmak din ng kurakutan ang gobyerno po nila. Daluyong din ng korupsyon ang inaabot ng mga Malaysian. Bakit kamo? Sapagkat ang nag-ari-arian po doon, mga kingmakers, yung pong may control ng negosyo nila, ng ekonomiya. Yung mga inchik po at yung mga Indians. Ano po. So, sila po ang pumupondo sa mga kandidato po na sa parlamento. Kaya ang nangyayari, yung pong mga batas, pabor palagi sa kanila. Dito sa ating ganun din nangyayari, di po ba? Halimbawa, yung pong PCAB, accreditation board, ano po, isinabatas po yan. Isinabatas po yan. So, ano po ang nakikita natin dyan? Yung pagsabatas, yung batas mismo po, may elemento na ng panggagago. Elemento ng panlalansi. Elemento ng ano ba ka? May nawawala sa aking tagay muna tayo para maalala ko. Kita? Iktibo talaga, ano ang luya. Elemento ng kalimutan ko ulit. Elemento ng panluloko. Diba? Ang pagsabatas ng pong ano ba yun? Accreditation board sa bla bla bla. Wala din iniwan ito. Doon po sa isinabatas na IPIRA law. May elemento din ng panggagagot, panloloko po yun. Bakit kamo? Bakit kamo? Abay, dahil doon, yung pong kinikita sa malampaya na dapat sana ay gagamitin para pailawan. Pailawan ang mga liblib na lugar sa bansa. Abay, naglahong parang bula. Dahil doon po sa IPIRA law, pinagbabawalan na ang gobyerno na pumasok sa industriya ng pagpuproduce ng elektrisidad. So, ang tindi na element. Kaya yung pong malampaya pa sa dandang bilyon, biglang lalong naging kurakotable fund. May elemento din po ng panggagago, panluloko, ito pong Judiciary Development Fund. Hindi po ba? Ayun ay suhol sa mga may estado para wag kontrahin si Marcos ng araw. Maging yung ating agri-product smuggling law, hindi lang basta smuggling ito economic sabotage. Ano po itong batas na ito? Pero may elemento din po ng panluloko. Bakit po kamo? Meron ba na panusahan? Wala din po ba? Bakit? Kasi yung batas pabor sa mga smuggler. At marami pang batas na ginawa na may elemento ng panluloko at panggagago. Ano po? Katulad na nangyari sa Malaysia noon. Pero, mabalik tayo kay Dr. Mahathir Mohamad. Nung pinauso niya yung Buniputara. Kumbaga nauna tayo dyan. Filipino first policy yan. Ang Buniputara karintulan. Somalis first policy din sa kanila. At so, halos na puno nila ang kanilang parlamento ng mga UMNO. United blah blah blah. Malays, UMNO. United Malays pala. UMNO. Nationalist Organization. Yun. Ganon, And so, isinabatas nila, hindi naman pabor lang sa mga Malays, kundi pantay-pantay na. Kaya munad ang mga Malaysian. Munad ng bigla. So, yan po ang ating gagawin.
pwersa 99.9% sa pera, magsama-sama po tayo. Dito po sa ating partido, KKK 2.0, Demokratiko. At hindi lamang po pagpairal ng jury justice system ang plataforma po natin. Yun lang ang pangunahin. Pero kasama sa ating mga plataforma, ano po, ang pondo. Pondo para sa mga kooperatiba. Kung saan ang sa embedded sa bylaws ng kooperatiba, ang karapatan ng mga membro sa hukuman trial by jury. Para agad nila mabaklas. Ito po mga direktor nila ng mga kurakot. Para huwag mauwi ang kooperatiba sa pagiging kurakotiba. At marami po tayo, 15-point agenda po ang meron tayo. At i-discuss po natin yan sa mga susunod na episode, lalo na pagka pinag-uusapan na po natin ang ating partido KKK na pag-asa ng ating nasyon ng mga Itsapero. So again, padadala po natin ang video na to, plus may nakasulat pa, susulat po tayo sa kinaukulan ng mga senadores at kinatawanis para i-introduce, para hikayatin sila na ihain ang panukalang amenda sa Biro. Dahil dapat lang juror ka. Ibarin po inyo lagi nakandang maglingkod ni Sir Juror Dr. Sixto Kitkilatis Lagan po lamang, PhD Public Administration, honoris causa. Mr. Juror Cruzada kontra Corraco. Paki-like, subscribe, share. Ito pong ating advokasya. Ito pong ating YouTube Juror Advocacy Channel. Pati-isa. Gawin po nating viral ito para mas marami po tayo maimumulat sa nagdudumilat na katotohanan na para daluyong ng korupsyon sa ating bayan magiling matuldukan. Juror revolusyon ang kailangan. May God bless us all. May God bless Philippines.